Magandang araw mga katagbok. For today's video, magpa-final touch na tayo ng ating sofa na gawa sa scrap na kahoy mga katagbok. So ito na yun. So last part na tayo mga katagbok. So dito naghalo tayo ng lacquer flow, sanding sealer at lacquer thinner. So first coating pa ito mga katagbok. So ito ang pinakauna na ilalapat natin na varnish sa ating sofa. So dito mga katagbok, nagsimula tayong brush sa sandalan niya o ibabaw na bahagi. So dahan-dahan lang mga katagbok ang pagpahid para hindi maalis yung kulay natin na ilagay yung sa una na part, yung nasinudan ito. So excited na akong maupuan itong mga katagbok na may varnish na para malinis na hindi na madumihan. So kung may varnish sa mga katagbok, madali nang alisin yung mga alikabok. So dapat matamaan lahat ng sulok ng varnish mga katagbok. So ang purpose pala ng unang varnish mga katagbok or ng sanding sealer na may halong lacquer flow at lacquer thinner ay pampagaspang siya para lumabas yung gaspang ng kahoy, tapos pampakapal din. So dalawang beses tayong mag-apply ng sanding sealer na may halong lacquer flow at lacquer thinner mga katagbok. So huwag kalimutang magmask mga katagbok dahil makasama ito sa ating katawan kung palaging naglalanghap ng amoy ng varnish kasi mabaho talaga. So sa napapansin nyo mga katagbok, dalawang piraso yung ginawa nating sofa. So meron pa sa likod. So itong na binarnish natin na una ay 7 feet ito kahaba. Tapos yung sa likod 6 feet lang. So sa nakikita nyo mga katagbok, makintab siya sa unang pahid. Pero habang tumatagal, bumabalik siya ang kulay niya. Kasi hindi naman siya para pampakintab. So pampakapal lang siya ng varnish. So yan. Nakita nyo mga katagbok, parang hindi natama ng sanding kasi sinipsip ng kahoy yung varnish natin. So dito, after mga 30 minutes, gumaspang na yung kahoy. So lalihain natin ng light. So gumamit tayo ng 120 na liha para mawala yung magaspang niya na lumabas dahil sa sinanding natin. So dapat maliha lahat ng parte ng sofa natin mga katagbok. So tsaga-tsaga lang mga katagbok. So sa likod, pati sa likod, isali natin sa pagliha. So ayan, itang likod. Kahit hindi nakikita yan, isali pa rin natin sa pagliha para maganda yung trabaho natin. So ang sofa natin mga katagbok, hindi na ako nag-apply ng router para simple talaga yung tingnan yung upuan natin. So wala nang router yan. So dito sa part na to ay gumamit tayo ng basahan para alisin yung mga alikabok. So, sa part nito mga katagbok ay second coating na tayo ng ating sanding sealer. So last coat na ito ng sanding sealer, tapos mag-final na tayo. So ganun pa rin, dapat tamaan lahat ng sanding mga katagbok. Tsaga lang mga katagbok para makatipid tayo. So imagine yung mga katagbok, galing sa mga scrap na kahoy, makagawa tayo ganito kaganda na
upuan na kung pinabayaan natin ay masisira lang. So dito sa part ito mga katagbok, maghahalo tayo ng pang finish nya o final coating. So gamit ang Hudson. So yung malaki yan yung parang thinner at yung maliit na bilog yan ang yung hardener nya. So dapat haluin siya paghalo, tapos naglagay tayo ng kunting sanding at lacquer flow para hindi masyadong sticky. So madaling i-brush. Para naman itong katagbok, makita nyo kung natamaan ng brush yung upuan natin, kumakintab talaga siya. So dalawang beses natin itong ibabrush mga katagbok. So after 30 minutes, kung patapos ng first coatingan, so uulitan naman natin para makintab talaga. So kita yun, hindi masyadong makapansin sa anggulo natin mga katagbok kasi may tama ng araw. So makintab na yan mga katagbok. So dapat tamaan lahat para makintab lahat parte ng ating supa mga katagbok. So, salamat sa palaging pasusubay mga katagbok mula sa part 1 hanggang sa last part natin na ito. So kung may mga scrap kayo mga katagbok, huwag niyong itapon kasi pwede pa yang gamitin. So salamat sa panonood mga katagbok. Sana subaybayan niyo pa yung mga sunod kong video. Maraming salamat. Paalam mga katagbok.